Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video na ito, gusto ko pong share sa inyo ang entry protocols kung kayo ay papasok ng Japan ngayong year 2025. Recently, dumarami po ang mga travelers na mga kababayan po natin, lalo na yung mga tourist po na pumapasok nga po ng Japan. So, I made this video to be your guide kung ano-ano ang dapat nyong malaman para maging smooth po ang pagpasok nyo sa Land of the Rising Sun. This will be helpful po sa inyo, so watch this video until the end for your awareness. Number one thing na dapat nyong malaman sa pagpasok po ng Japan ay wala na pong anumang kailangang documents na related sa coronavirus pandemic na nangyari po noong 2019 nag-start po yon. It's been almost 5 years na nga po sa ngayon simula nung mangyari ang COVID pandemic, and it seems back to normal na din po ang mga protocols sa pagpasok sa ngayon dito sa Japan. Although marami pa ding nagkakaroon ng COVID infection sa ngayon, tanggalin nyo na po sa isipan nyo ang anumang worries about coronavirus protocols sa pagpasok po ng Japan, tulad po ng vaccination certificate at quarantine procedure. Ang mga yan po ay tinanggal nila last year pa po. Okay? Since all are okay about COVID-related documents, ang una nyo pong secure para makapasok ng Japan ay ang valid visa. Sa mga hindi pa po nakakalam, tayong po mga Pinoy ay wala pa ding pre-pass dito sa Japan. Wala pa ding no visa entry policy ang Japan para po sa mga Pinoy hanggang ngayon. Kaya anuman ang purpose nyo sa pagpasok ng Japan, to work, para mag-aral, para mag-tour at iba pa, need nyo po muna mag-apply ng visa sa Japanese Embassy Office saan man kayong bansa galing sa ngayon. Kung passport lang po ang hawak ninyo, that is not okay po. Kailangang may visa po mismo kayo na hawak. Sa mga kababayan po natin galing sa ibang bansa at hindi po sa Pilipinas, need nyo pa din pong kumuha ng visa kung kayo ay Pinoy citizen po. Yan po ang number one document na dapat nyo pong secure para po makapasok ng Japan. Now, kung kayo naman po ay resident dito sa Japan at returning naman po kayo, kailangan may hawak po kayong valid na re-entry permit kung kayo ay matagal na hindi nakabalik ng Japan at umabot po ng more than 1 year. Kung returning kayo at hindi naman kayo nagtagal ng 1 year, di na po need ang document nito dahil ang need nyo po lamang ay yung special re-entry permit na naka-attach na po sa inyong passport nung umuwi po kayo dati. So like I said, ang document nito ay para lamang po sa mga returnee at hindi po ito need na mga newcomers po. Okay? Isa pang document na dapat na i-secure nyo kung kayo po ay returnee sa Japan ay ang valid ninyong residence card. Make sure na hindi po expired ang inyong residence card or RC po para makapasok po ng Japan. Kung expired naman na ito, malaki ang possibility na expired na din po ang visa ninyo. So check nyo po mabuti. Sa mga nawala ang kanilang residence card naman, mag-report po agad kayo sa Japanese Embassy Office or Japan Immigration Office po para sa possible na replacement po. Okay? Next naman, kung kayo ay newcomer po, the next document na dapat nyong secure ay ang landing permit na tinatawag po. Ito ay isang sticker na ididikit lamang po ng airport immigration personnel pag inaprubahan nila ang pagpasok nyo po sa Japan, katulad nitong sample picture na nandito po. So, pagdaan nyo po sa airport immigration, ipapakita nyo po sa kanila ang passport nyo kung saan nakadikit po ang visa na ibinigay or na-issue po sa inyo ng Japanese Embassy Office. So, they will evaluate it po at kung walang maging problema, didikatan po nila ito ng landing permit sticker na ito. So, dito sa sticker na ito, makikita nyo po na nakalagay yung valid period kung kailan ang start at end ng stay nyo dito sa Japan. So, note lamang po na sundin nyo po lagi ang validity period na nakasulat po sa sticker nito para di kayo magkaroon ng problema at hindi kayo maging overstayer. Pag lumagpos po kayo dito kahit 1 day lamang, consider na overstayer na po kayo. Ang visa na binibigay sa inyo ng Japanese Embassy ay hindi laging 100% na nasusunod po. So meron pong mga may hawak na visa, subalit hindi nabibigyan ng landing permit at nadidinay po sa pagpasok ng Japan. Meron naman na binigyan po ng 90 days ang visa
binigay po ng Japanese Embassy, pero po, ang landing permit naman na ibinigay ay 30 days lang or 15 days or shorter pa po. So iba-iba po yan, case by case. So tandaan nyo lamang po na merong mga ganong cases po at talagang nangyayari po yon. Okay? Then the next one po, once na na-allowed na kayong makapasok sa Japan dahil nabigyan na po kayo ng landing permit para po sa mga newcomer, ang huli nyo pong dadaanan ay ang custom. So matapos nyo pong makuha ang inyong mga check-in baggage sa conveyor, this is the last section or gate na dadaanan nyo po. So para sa mga newcomer or returnee po, need po na magpasa nitong custom declaration form bago man kayo o returnee. So need nyo pong sulatan ito at ipasa po sa custom section paglabas po ninyo. Merong form na binibigay ang mga cabin attendants sa loob po ng eroplano. So at meron din po silang online website na pwede nyo pong i-access at sulatan at ipakita nyo lamang po yung barcode pagdaan nyo po doon. So meron doon barcode reader, then itatas nyo lamang po at doon yun automatic na mababasa po ng system nila para po sa inyong custom declaration form. Kung may dala kayong malaking pera naman at mga gold po, better na sundin nyo po ang custom regulation ng Japan at i-declare nyo po ito, then magbayad ng taxes para wala po kayong maging problema. Wag po kayo magdadala ng mga droga at mga goods na pinagbabawal ng Japan Custom para wala po kayong maging aberya pagdaan nyo po sa custom section hanggang sa makalabas po kayo ng airport. Tandaan nyo po na doon sa airport custom section, habang kinukuha nyo pa lang inantay nyo yung bagahe doon sa conveyor na umiikot, may mga aso po na very well trained na aso na dala-dala po kasama ng mga staff nila doon na umaamoy po ng mga bagahe. So marami na po ako nakita na yun nga, naamoy ng aso nila, then chine-check po nila yun at may mga yun nga, nahulihan ng droga at mga goods na pinagbabawal po ng custom. Okay? So bilang summary po ng mga documents na kakailanganin kung kayo ay papasok ng Japan, ito po ay mga sumusunod. Para po sa mga newcomer, ang kakailangan ninyo po ay yung valid passport nyo po with valid visa na nakatouch po, na inisyu nga po ng Japanese Embassy. Then paglapag nyo po sa airport ay dadaan kayo ng airport immigration to get landing permit sticker na ididikit nga po nila sa inyong passport. Pag okay na at na-aprubahan kayo, get your check-in baggage at pumunta ng custom section at ipasa yung custom declaration form or ipakita nyo po yung barcode kung kayo po ay nag-sign in sa website po nila para po sa custom declaration form po ninyo. Then, yon ang another one option lang po is yung travel insurance po. So this is optional nga lamang po. Kung nais nyo pong makasecure, wala pong alalahanin, better na kumuha po kayo nito. Lalo na kung mayroon kayong extra money pa po, I think mas better na kumuha kayo ng travel insurance. So yan lamang po ang mga needed document para po sa mga newcomer. Ulitin ko po yung passport nyo with valid visa. Then after that, pagdaan nyo po, paglatpag nyo po, kuha lamang po kayo ng landing permission, yung sticker po doon sa airport immigration. Then after that, yung custom declaration form lang po. So yan lang po yung apat o I think 3 na document na dapat nyo pong i-secure para po makapasok ng Japan. Okay? Para naman po sa mga returnee, I think alam nyo na din po ito. Need po ang passport nyo, residence card with valid visa of course, then valid re-entry permit kung tumagal kayo ng more than 1 year, then yung custom declaration form lamang po. So yun lamang po mga documents na related para po sa mga returnee. So sa pagdaan nyo po sa airport immigration, usually merong 3 pila po dahil pinaghiwalay po ng mga staff nila doon ang mga dumarating na passenger or arrivals po para sa mabilis na entry processing. So ang isang pila po ay para pa sa mga newcomer, then another one line po para sa mga returnee, at ang isa pang pila ay para po sa mga Japanese citizen. So pumila po kayo sa tamang lugar para di po kayo maabala. Be aware po na laging mahaba po sa ngayon ang pila ng mga newcomer dahil po sa daming tourist na pumapasok po sa ngayon dito sa Japan. Okay?
Then, for the last topic po, explain ko lamang po about sa A2A incident. So, bilang last reminder po sa mga pumapasok ng Japan, lalo na sa mga newcomer, ay ang A2A incident na tinatawag po. So, ito ay yung akala mong makakapasok ka na ng Japan dahil nakalapag ka na po sa airport. Subalit, hindi ka pala aproba ng airport immigration at di ka bibigyan ng landing permit, kaya wala kang magagawa dahil pababalikin ka nila sa airport origin na pinanggalingan mo po mismo. So ang case na ito ay nangyari pa din sa ngayon. May mga kababayan pa din tayong kahit na mayroong hawak na valid na visa ay nadidinay po sa airport immigration at di po nabibigyan ng landing permit. So kahit yung mga returnee, lalo na yung mga permanent visa holder na walang valid na re-entry permit, hinaharang po sila at dinadala po sa office. So, lucky na lamang po kayo siguro kapag nabigyan kayo ng temporary visa, mga 15 days or 30 days para lamang po makapasok. Pero yung dati yung permanent visa na hawak ay magiging void na yon, hindi na nila i-consider yon at kailangan mo mag-apply ulit ng panibago para maging permanent visa ka. Okay? So, sa mga newcomer po, lalo na, be sure na secure nyo lahat ng kailangan yung documents. Walang anumang problem at alam nyo po sa sarili nyo na walang peke kayong ginamit na mga documents, pati yung identity nyo na pinasa yun po sa Japanese Embassy to process your visa. Okay? So para nga po maiwasan nyo po itong A2A incident. Okay, so that's it po guys. I hope thank you po sa pakikinig nyo and I hope naging aware na po kayo sa recent entry protocols po dito sa Japan simula ngayong 2025. So pakishare na lamang po ang video na ito sa mga kakilala nyo na papasok ng Japan sa mga darating na araw, pati na din po sa mga merong plano mag-tour dito sa Japan in the near future po. So don't forget to subscribe para po ma-notify po kayo sa mga bagong upload na video na makakatulong po sa inyong pamuhay dito po sa Japan. Again, maraming po salamat sa inyong pakikinig.